Pasok sir, pasok po. Tuloy po kayo. Nakasingit ba? Kala ko wala nang pag-asa eh. Buti nga ako may kumansel. So yun sir, okay naman masama ka sa video natin? Okay lang po. Okay lang. Lagyan ang mic, siyempre. Kasi yung mga kasama ko, pinapanood ka din sa Belgium eh. Ayun no? Belgium? Oo. Layo nun ah. Ano yung project natin? Pag-usapan natin yung project mo. Half-sleeve yun no? Black and gray? Oo, dito. So ito, yan ang gagawin natin. Ano ito, i-customize natin? Oo, i-customize. Okay ba yun? Gawa tayo ng sarili kong atake ko. So, sige po. Kaya yung yung geometric is combination dyan. Iko-combination natin. Pwede naman po, pero sa ilalim natin ilalagay. sa ilalim. So para in case na gusto mong mag-full sleeve, may abang na Oh, tayo, yun nga po. automatic. Yan yung... Ano yun, sabi niya. Tapos, geometric tong ano natin dito sa gilid niya. Mata. Yung mata. Anong kulay po? Ayan, yan. Ink? Binigyan nga ako nitong ano eh. Once na hindi pa nitong ano to. Next year ka na. Next year ka na. Pag di ka na pagbigyan ngayon, Oo. next year ka na. Next year ka na. O susunod na Swerte ka pa rin. Makulit na ako sa chat ni. Batangas kami. Sinasadya, okay lang po sa amin yun na ano, maging makulit kayo. Napanood ko yun sa live mo eh. Sabi, message lang kayo ng message kasi... Oo, up yun. Oo, Punta po kami dito walk-in. tapos ano? Sarado? Sarado. Sarado. Ano ba ka nasa Pangasinan kami yata nun? Tapos nanood ako ng live mo nung nagpunta ka sa ano. yung- Alaminos? Oo. Oh, Pangasinan. sabi Pangasinan niya, nga. February 4 punta ikaw Taiwan. Taiwan, Sabi ko, oo. Wala nga anin ako. Sabi ko, parang next year na tayo matatuan ito. Kulit neto. Sabi ko, nag-assist naman pala. Eh, gusto talaga eh. Oo, gusto. Actually, ako, Ako sa'yo. buti ka Oo, kasi oo. February 31, Tagaytay ka. Tatawagay Hmm? tayo. Sakto pala yan. So, Sen, mag-i-edit lang ako ha? Sige po. Sige. Okay. Good day mga pade at panibagong araw na naman. Ang project pa natin dito mga boss ay isang half sleeve na black and gray. Balik custom design po ang gagawin natin dito mga bossing ha. At ang karakter na gagamitin natin dito ay lion at lalagyan natin to ng mga geometric. Ito kasi yung request ng ating bossing from Belgium. Bali ito mga boss, meron tayong abang na gagawin kasi nga plano ng ating bossing na gawin itong full sleeve pagdating ng panahon. Ang ibig ko sabihin dito mga bossing, kapag balik niya after 2 years or 3 years ulit yata mga bossing para matapos tong project na ipapagawa niya. Pakita ko sa iyo yung nagawa nating design. Check mo maigi ha. Anong masasabi mo rito? Maganda. Ganda kagad? Isang attempt lang yan ha. Ito. All goods ba? Picture mo madam. So okay ba tayo? Okay. Wala na yung clock na sinasabi. Huwag na. Opo. So pinalitan natin siya ng geometric. Okay, good. So yung mga bossing, ito yung design na napili ng ating bossing. Hindi pa na napili. Pasado kay bossing yung in-edit natin. So ano boss, okay na? Para stencilling ko na to. Sa sunod, hindi na uli. Oh, kasi may abang to eh. No? O di ba? Unang attempt pa lang natin mga bossing, eh nagustuhan na kagad ng ating boss yung ginawa nating design kaya hindi na tayo masyadong pinahirapan. So gaya na natin ginagawa mga bossing is magdidikit na tayo ng stencil. Makikita nyo rito mga boss, napaputol-putol po yung ginawa nating pagdidikit ng stencil. So para tayo nag-edit ulit ng manual, hindi na sa tablet mga bossing, sa balat niya binubuo natin yung stencil na to kasi nga wala tayong malaking papel. So yun mga boss, ito yung project natin ngayong araw. Meron tayong half sleeve na custom design mga bossing. Bali meron tayong lion, tapos mga geometric, tapos meron tayong abang dito para sa kanyang susunod na project na full sleeve. At ito ang request ng ating bossing from Belgium. Kinakabahan na si bossing. So yun mga bossing, bali kukunin na dito ng isang araw lang ha. Pero hindi po yun hanggang dito mga bossing. Dito lang tayo, half sleeve lang talaga tayo. Bali abang na po yung gagawin natin dyan sa bandang ilalim. So meron tayo itong mga geometric pattern mga bossing dahil ito ang request ng ating bossing. So ngayon, game na tayo. At ayun na nga, game na tayo. So bago tayo magpatuloy mga bossing, ay dumako muna tayo dito sa ating tanungan portion. Galing ito sa ating kaibigan na nagtatanong, Boss Lloyd Idol, between home service at tattoo studio, may pagkakaiba ba ang bayad? I mean, mas mababa ba kapag home service lang at mas mataas kapag may pwesto? So dito mga boss, medyo nalito na yata yung ating bossing sa kanyang tanong kasi nagkabaligtad eh. Pero sasagutin natin yan ng maayos mga bossing. Itong sasabihin ko mga bossing ay based on my experience. Halimbawa na lamang po mga bossing pag tayo ay nagsiservice, nanghihingi tayo ng additional na
service fee. Yun po yun. Dagdag na po yun mga bossing ha. Ngayon naman po, didepende pa tayo dun sa design. Kasi dapat mga boss, meron pong tinatawag na minimum. Kung may minimum ang studio mga bossing na 2,000 or 1,500 at sa home service naman mga bossing, meron din po talagang isinaset dyan na minimum. Yes mga bossing. Kasi dapat po, kapag home service po ang pinili nyo, dapat at least 5K to 10K po ang inyong ipapagawa. Plus yung service fee mga bossing. Kaya masasabi natin, medyo mas mahal ngayon ang service fee. Ngayon mga bossing, kung malit lang ipapagawa ninyo kasi, tas 1,500 lamang po, tas mag-add lang kayo ng service fee, mga bossing, syempre hindi yun kakagatin ng inyong artist. Ngayon mga bossing, para mapunta sa inyo yung artist na yan, tas 1,500 lang ipapagawa ninyo, mas maganda dyan mga bossing is magtawag pa po kayo ng ibang magpapatato nang sa ganun, makuha nyo yung minimum na hinihingi ng tattoo artist ninyo na halimbawa 5K or 10K, di ba? Mas okay yun mga bossing. Pero lilinawin ko lang mga bossing ha, depende po tayo rito kung sino po yung mga kausap ninyo tattoo artist kasi iba-iba po sila ng bigayan. Yan po yung sagot natin dyan. 1 to 10, ano bang ano mo? Sa 1 to 10, anong masasabi mo? 8 yung sakit. 8 yung sakit? Oo. Yung iba 6 yung binibigay. Pero kayang taste naman. Kaya naman, basic naman, kahit paano. Basic, kahit paano. Kasi first time siyempre mga 8. Naramdaman ko talaga dyan sa puti na Sa puti na, no? Oo. Ano na yung kung saan yung sugat na ba ito? Ang double dead. Double din. Yun pala yung magandang tawag doon kapag nagpuputi na. Double dead. Yes mga boss, masakit kasi talaga kapag nagpuputi na. Bakit naman kasi masakit kapag nagpuputi na? Kasi nga mga bossing, meron tayong mga nilagyan doon o iniwasan na lalagyan din natin ng puti. So, ibig sabihin ng mga bossing, hindi talaga masakit yung kulay puti ha. Masakit yung kasi yung paligid ng lalagyan natin kulay puti, natatuan na natin. So, kahit wala pang tinta yun mga bossing, pero yung paligid doon ay namumula na, kaya apektado na rin po yun ng sakit. Ito pala ang ating finished product mga boss, at total of 8 hours. Grabe ang tibay ni sir. First tattoo yan, pero talagang saludo kay bossing. Sa may mga may katanungan, message lang po sa ating Facebook page sa Salud Tattoo. Yun lamang po. Maraming salamat. So, kamusta naman sir? Ano, talagang sa ano ko, first tattoo ko talagang ano Sulit ba? sulit. Sulit. Nakuha naman natin lahat ng gusto mo. Oo. So, paano yan? Kikita tayo ulit. Oo. So, Kay madam, magpapaalam kay madam? Hindi na, Siguro. no? Hindi na magpapaalam kay madam yan. Wala siyang driver. Wala siyang driver. Bossing, maraming salamat. Thank you, thank you, thank you. Maraming salamat din. Bye.